Zetian. Yeah. Zetian na lang. At saka Parsa, no, para sa laban na to. Para madali, Zina lang muna. Pero katulad nga na sinabi natin, isang malaking karangalan para sa pauna nating group stage ngayon sa araw na ito. Philippine Pride, dala ang puso at galing ng mga Pilipino. Makikita natin na more on the dominant side talaga kahit sa istorya. Marami nagsasabi talaga or nag-expect na sila yung magiging mag-aggressive dito. At katulad nga niyan, example. Aray ko, sobrang aggressive naman ni Kuya Carl TC. Grabe naman. Pero ang maganda dito, napaflicker kagad. Yeah. Itong kanilang mid laner no, from Ultra Legends na si Kuanok. At No? yun yung gusto mo, di ba? Kapag Lancelot ka this early, ipakita mo agad yung prowess na meron ka. Yeah. I-force, katulad nga nun, not only the passive, but of course nga, yung flicker dito para kay Kuanok. And looking at the emblem builds as well, katulad na sinabi natin, it's more some mixture dito na kailangan kasi ng heavy pang-pentry dito for TLPH. Yeah. Meanwhile, for Ultra Legends naman, more on the fast face dito kay Pharaoh. Plus, ito yung hina-highlight natin na kailangan din kasi the earlier the better for Akimi. Oo nga eh, no? Kailangan talaga alagaan nila yan. And what a way para alagaan ito, eh, mamaya natin magsabi na kasi si Sanji ay napuruhan kagad. Pero sabi Pwede? nila dito, wag ang tropa ko, pero lang atras lamang siya. Habang si JP nandun yung kanyang thought, hindi lamang tumama yun. JP and the rest of Team Liquid Philippines ay magpe-prepare na ata para sa pasimula ng unang pagong ng laban na lalabas in a few. Pero si Pero at si Ohe medyo tahimik pa. Katulad nga na sinabi natin na for Akimi versus sa Granger, may kanya naman pros and cons yan. Pero bago tayo lumipat, dito na tayo sa ating first turtle na kung saan sumasabay sa macro. Ay naku, tinanong na kagad ni Sanford. At ngayon naman si Carlito sa may bandang likod. Babalik din siya, heavy spin ng gamit. And Throw Boy ay masisecure yung unang pagong ng laban. May ipit ata doon sa may bandang ibaba dito si Dark Lord. Pero matibay talaga. Nagamit na rin kagad yung Fury of the Phoenix. Talon muli ito si Sanford. Bumalik pa si Trobo. Sabi niya, sige, round 2 tayo. Habang si Pero naman from bottom ay sumama na rin. Throwboy with a kill. Si Ohe ay medyo na late din para mag-contribute ng damage. Pero parang nakaalam mga Ultra Legends doon. Totoo, kasi nakita natin not only on the kills but also yung pagong doon ay malaking bagay for Ultra Legends na gawa nilang i-extend. Pero ito yung bawi. Grabe dito si Sanji with a solo kill onto Dark Lord. Huwag mo talaga ibibigay yung mga ganyang hero para kay Sanji. No? Talaga. Hindi lang malupit yan sa mga assassin, sa mga Selena, sa mga Gusion. Pero ang ganda ng initiation dito ni Sanford eh, no? Sakto dito sa ating STC replay na ito yung inaantay naman ng Ultra Legends na i-exhaust muna yung mga ultimates dito para sa TLPH, and Dark Lord did a great job na kumbaga pasunurin sa kanya para kapag Fury of the Phoenix na, marami ang talagang sabihin natin madadamay dito for TLPH. Oo, at saka dikit-dikit sila eh. Kapag dikit-dikit kayo, sabay-sabay kayong tatamaan ng Fury of the Phoenix. Actually, meron kayong tag-iisa. Pero kung magkakadikit kayo, wala nang space no, para sa'yo na makatakas pa doon sa commitment na gagawin dito ng Ultra Legends. At ngayon, bottom lane ang kanilang tinatarget ha. Sinabi pa lang natin yung space. At ngayon yung nakikreate na space para kay Pharaoh ay malaki-laki. Uy naku, heavy spin nagamit. Si JP ata pupuruhan nila habang circling eagle naman nila bitawan. Carlito pumasok na rin. Windows puncture. Buti nila tumama yung stun. Phantom execution ay nagamit din ni Carlito para i-secure lamang yung crab coin na yun. Yeah. Pero sa may bandang taas naman is going to be Phobios and of course sa Arlot. Pero yung final slash ay tumama dun sa minion wave. Oo, goal lang ata niya dito ay clear kasi nakakatunog ata siya na may papunta na eh, no? Parang more on the survival na lang muna dito para kay Dark Lord. Pero going back doon, nahihirapan ng TLPH more so kasi may Matilda rin dito, di ba, kay Rice Cream. Pero bago pa natin explain, ayan na naman ang mga ultimates. Bit of the Guardian na gamit. Patay kagad si Rice Cream. 4v pero mag-ilap. Habang si Troboy, ang baba na ng buhay. JP atras. Final slash! At naabutan si Oheb. Isa sa mga main na damage dealer dito from Team Liquid Philippines. Habang si Sanford ngayon, ihahatakin. Papunta sa kanilang puder itong pagong. Alis muna si Troboy. Nakuha na ni Carlito yung kanyang purple and orange. At bibitawan na muna nila itong paghawak sa pagong. For Liquid, hindi pa masyado solid yung foundation sa early facing kasi nga kung papansinin natin, ang daming pan-disrupt, ang daming pang-atras dito ng Ultra Legends. Starting with the Akai pick nga ni Troboy. Na ito yung binibridge namin from MWI na alam namin papasok sa meta rin ng MSC kasi ang dami niyang pwedeng kontrahin. But on the other hand, Carl Easy on the
Dark Lord na flicker na. Ayaw sumuko ni Carlito dito habang tinondos lang, nakakuha ng kill. Ang bababa na namubuhay ng mga miyembro dito ng Ultra Legends. Nagamit na rin yung Fear of the Phoenix, pero si Sanford Oy, ay tumamba na naku! sa may madaling heavy spin. Pero hindi makatulong ang mga miyembro ng Carl! Ultra Legends habang si Throwaway nakakuha ng kill. Mamamaalam din ata doon sa naging proseso na yon. JP, hindi tumama yung kanyang ton, pero si Fero ata magiging punti rin ng Team Liquid. Ang ganda ng pag-show ng kanilang kupunan, pero sabi ni Hom, sige nga, isa pa nga tayo. Sige Kaya lang nga. ayaw ng lumaban ng Ultra Legends at ibibigay na nila yung pagong. Ito yung magandang call naman for TLPH. Kung kanina medyo struggling sila sa pag-dance ng turtle, why not force out na i-deny or paatrasin sila? Ang ganda ng pag-maximize dito ni Carl TZ, especially nga sa mga iframes niya. Ang dami niyang dashes, which means ang LPH para ma-maximize. Pansin din na ginagawa din. Darating itong si O. Items dito itong si Ohem. Nakakuha na ng mga pang third item itong farsa na to ni Sanji. Lalong hihirap para sa Ultra Legends sa magiging tagpo na to. Kasi sa ngayon pa lang, looking at the SNB goal difference, kung kanina struggling ang TLPH, ngayon nagkaroon sila ng established lead. Kasi nga continuous na yung ginagawa nila dito na pagdalaw. Try of the ganks here onto Ultra Legends. Ngayon, babalikan din natin yung facing ni Sanji. Grabe rin kasi yung tapang niya. Mostly nasa likod ng mga mid laners. Pero dahil alam niya nga doon sa may kabilang banda, iniiwas yung mga incoming danger sa kanya. Kaya malaya niyang gawin yung ganon klaseng mga pang-micro. Looking at the clock right now, it's 6 minutes into the game. 2K gold lead. Things are quite looking good right now for TLPH. Oo, ang ganda talaga nito para sa Team Liquid, no? And ang maganda kasi, hinahawakan nila ng maigi yung kanilang lead na nakuha Oo. dito. Na ngayon, masasabi ko na power spike na ata itong si Ohem. Oo. Kasi dalawa lang naman ang item niyan eh. Hunter Strike tapos Sky Piercer. Goods na goods ka na eh. Pero ngayon, magiging next ata. Oh! Na-stock ng Sky Piercer dito Ayan si na. Sky Scream or Rice Cream rather. Pero hindi siya matatamaan ng mga bala mula kay Oheb. Na-highlight niya natin yung Sky Piercer. Ang kailangan lang gawin ni Oheb ay lagyan ng numbers to. Yeah. Kargahan ng gas. Tama. Kargahan ng diesel. Kasi sa ngayon, nagiinit na ang Team Liquid. Pero medyo maagang traction pulse yun. Ang ganda na pagkakaito ni Carl Tiza and Sanford. Katulad yung sinabi na, ang ganda na siya muna yung kakatok. Siya muna yung sisilip. And as long as si Daddy JP dito ay nag-aabang lamang para sa kanyang ultimate, and mas maganda yung shuffle. Ay, yun na yung Feather Nurse agad. Pero kinancel kagad yung Fear of the Phoenix. Habang si Throwaway may ipit. Heavy spin na force agad. Pero wala siyang may pin down. Pero naman si Cartizzi nakakuha na rin ng kill. Habang si Gordon, nabitawan na ni Daddy JP. Ngayon naman ipupuruhan din si Fair. Ay, na maalam na nga rin. Dark Lord! Buhay pa rin si Dark Lord. Pero not for long. Andito na yung Stampede mula sa Liquid. Basag yung Torres sa gitna. 4.8k yung gold lead. At diretso na si Carlito sa pagong. Ayan yung maganda kahit may akay ka. Kaso nga lang problema, kapag ka nakawala yung iniipit mo, Yun. kasi magbabackfire sa'yo, and yung way out mo sana, eh ginawa mo nga pang-engage. And looking at our STC replay, Ayun, oh. sobrang laking factor na tinamaan agad doon si Fero ng Dark Wave ni Sanford sa may bandang gilid, which leaves him sobrang vulnerable. Wala siyang flicker, Yeah. and other members na forced din agad na umatras. Kaso nga lang, paano sila atras? Kung forward march agad dito, ang TLPH. Yun nga, activated ka agad yung Stampede eh. And ito yung sinasabi natin kung gaano ka-agresibo talaga itong Team Liquid Philippines. At nakikita nga natin dito sa ating live cam na focus itong mga Tsaka- miyembro from Ultra Legend. Mapapahinga ka talaga ng malalim. Pumuntong hininga eh, no? Ganun talaga yung reaction mo eh. Kasi saan ka pa pupunta? Kasi kahit sa baba, pinupuntahan, dinadayo sila dito all the way to Riyadh, Saudi Arabia ng TLPH. Iba talaga ang TLPH, no? Actually, nakikita nga rin natin na hindi na rin nila pinapahakbang doon sa mga kalupaan dito ng Ultra Legends. Yung mismong mga players, tinatambayan na nila at kailangan na magsama-sama ng Ultra Legends dito kasi kailangan hindi ma-pick Oh. up itong Ayan mga na. vital heroes sila. Kaya nagamit na rin yung Fear of the Phoenix. Makakatama na dyan, JP. Parang hindi. Nakuha na ng kill din si Fero. Ngayon, Feather Earthside from Sanji. Dalawa tinamaan. Ang baba na ng buhay ng Fero. Carlito! Nakakuha na rin. Si Carlito pumipirma na. Ito yung pirma ni Carlito eh. Panoorin nyo yung Burmese Ghost versus versus Brady Sports. So, sabi niya, oh hep, sige. Kuha tayo ng dalawa. Isa na lang ang natitira. Grabe ang Team Liquid. Ayan na naman yung baby cakes. So, kung nalilimutan nyo na yung mga dati naming highlights, gagawa ka mo Ayan ng na. panibagong siglo. Panibagong chapter dito sa MC. Ganon siya kagigil. Kasi MSC na lang kulang sa kanyang titulo. nga Kaya pala. kitang-kita mo, he's leading the charge. He's leading the Stampede dito sa Ultra Legends na ngayon.
9 minutes, magta 10 minutes into the game. Sakto, 10.5k gold lead established by TLPH. Oh my gosh, mas malaki pa yung gold din nila doon sa mismong oras natin. Na 9 Sumobra minutes and 15, sumobra pa nga eh, no? And ganito kalupit ang pinapamalas ngayon ng Team Liquid Philippines. But then again, hindi pa rin tapos ang lahat. Ultra Legends, nandiyan pa rin yung kanilang Kimi. And ngayon sa mga items pala, no, kakabuo lang ng Skypiercer going for another magical item. Itong si Pharaoh. Yep. Pero nahihirapan ata silang gumalaw, ah. Okay, medyo malagkit talaga sa feeling para dito kay Throwboy. Aray! Napapalapit pa lang siya. Ay, susundan pa siya! Ayan na, nagamit yung Fear of the Phoenix, pero hindi na makaka-pin down. Habang si Danny JP, sasakripiso ata yung kanyang sarili, pero mabubuhay pa rin naman siya. Ngayon, papasok si Darlon, final shot. Naku po! Grabe yung saktong Purify mula kay Sanji! May combo pa! Nag-recall pa! Ayan na, pinapakita na naman ni Carlito, okay? At dun yung mga dash, ubos na yung mga minions. Okay. Mahaba pa yung dadaanan ng Lord sa may Diretso? bandang gitna. At habang busy silang lahat po rito, Sir Carl TC, sige, guluhin niyo akong bahala. Pagkakataon na tapusin to na TLPH, Lord Mamarcha sa may bandang gitna. Ready to rumble na rin, 5-on-5 defense and offensa para sa TLPH. Ayun na, sabi ng Ultra Legends, sige tayo kaya mag-initiate. Pero Circle Eagle pa atras. Kaya lang maipit na si Dardio doon sa may likuran. At pagtutulungan ng mga member nila sa Team Liquid Philippines. Habang yung mga dash na puncture mula kay Cortez ay hindi rin talagang sa saktong kukonekta. Balik uli si Dark Lord. Basag na rin at patay yung Lord sa may bandang gitna. Walang nakuhang tore, by the way, ang Team Liquid Philippines. Pero round 2 ata to, ha? Pwede to, pwedeng umabot. Grabe naman yung bala, Sanford sa likod! Uy, naku po si Quanok. Nakatakas din, nagamit yung Fear of the Phoenix. Pero ipit ata si Daddy James. Sanford naman yun magiging target na naipitin. Kaya lang kasi magtatalo ng yan. Yung final slash. Kaya si Sanford nakipagsabahay natin si Carlito! With that ultimate, pasok na naman yung mga dash. Pinipirmahan talaga Carle Pumuseno. Yan ang ilalagay namin sa inyo, Ultra Legends, ladies and gentlemen. Nahihirapan ng kumapit sa ginagawang stampede ng Liquid. Okay, kinakaya pa nila kahit papano, napahabain, i-delay yung pagtapos sa base nila dito ng TLPH. But we cannot deny na grabe yung gigil na meron dito for TLPH. Looking at the damage dealt ranking, overall, it's going to be the trio from TLPH Wow. right now. Sanji, Cartesian, Oheb, topping of the charts. So, sobrang laking bagay talaga na hindi lang sila strong sa micro, but also doon sa AOE damage at sa circle na napaprovide ni Sanji, lahat pasok. Na by the way, ay deathless pa po sa ngayon kahit lagi siyang humaharap. Very clutch moment onto the Purify. Isa yun sa highlights na expect natin later on. And in-game equipment naman, ang laki ka rin, na rin kasi ng difference sila dito ni Quanok. Alam natin, for Azteca, kailangan ng items, pero kailangan din nila dito dumepensa at pagkaroon ng number sa kill. Ako hindi ata kakayanin yung pagsugod dito ni Carlito, pero makakasordo siya para iwasan yung mga damage mula sa Ultra Legends. Godlike na si Carlito. Papasok na ang Team Liquid Philippines. May mga minions pa silang kasama. Uubusin isa-isa ng TLPH. Pero kukunin na muna nila itong Game 1.